Musta. Okay. So, may gala tayo and ayoko na nagpabaklas-baklas ka nung gamit ko. Kaya nga pag may mga charger tayo, bumibili lang tayong yung nakalagay nila sa bag para pag aalis sipat na agad. Anyway, so bumili nga na kayo ng additional mouse na gagamitin natin pag lalakad tayo. Nakapag-unbox na ako nito before, siguro 2 years ago. And then ito yung pinakauna kong nabiling mouse na medyo mahal-mahal way back 2020, kundi 2020, 2019. Kakombo nung keyboard natin na Logitech din. Ito yung Logitech Triathlon M720. Bakit ito yung binili natin? Kasi hindi ko makita yung unbox, pambukasan. Bakit ito yung binili natin? Kasi feeling ko isa pa rin to, or actually isa pa rin sa mga best na legit na tri-mode na keyboard, na mouse. Yan, ito to. Medyo malaki lang yung itsura niya, pero pagka yung ergonomics naman niya is okay naman, swabe naman. Pero going back, wala na yan. So yun nga, sinasabi ko, isa pa rin to sa pinakamagandang mouse. Una, yung price, medyo mahal ng onte sa typical na naglaro ng 500, 600 yung gaming mouse. Pag tumaas ka naman ng 1,000, magiging tri-mode or dual mode yung wireless or yung Bluetooth and then dongle. And then yung kadalasan mga nasa 2,000 or mga nasa 1,500 to taas na range is tri-mode. Pero ito yung pinaka madaling tri-mode, lalo na kung productivity ang pinag-uusapan natin. Bakit? Ito, papakita ko sa inyo in a bit. Yun. Hindi ko matanda kung ganito yung unboxing niya before, pero malamang iba na yung packaging niya. Kung may nagbago man, hindi ko na rin alam. Okay, so pupunta muna tayo dito sa sinasabi niya ng Easy Switch. Itong Easy Switch na to, or yung Logiflow, pagkakatanda ko, is gagana if magkaparehas kayo ng network. For example, yung PC mo, yung personal PC mo, and then papunta dun sa work PC mo, dapat magka-same network. So meaning, pag naka-VPN ka dun sa work computer mo, hindi siya gagana. Gagana lang siya for like same network, same IP. So, basta yun yung pinakamadali. Pag may VPN ka doon sa isang PC mo or na iba na siya ng connection, hindi siya gagana. Or ano ba, naka-data ka doon sa naka-connect na Wi-Fi doon sa PC mo, sa naka-hotspot ka, yung isa mo na sa bahay, hindi siya gagana. Yung pinakamadaling explanation yun. Pero, other than that, kung hindi ka naman palipat-lipat ng network, kung dalawang computer mo, iPad or computer, gumagana naman. May mga slight issues na minsan hindi ko makagat-agad, pero kailangan mo lang patayin, buksan ulit. Yun yung mga naging issue ko before. Pero yun nga, pero may solusyon naman doon, kaya nga ito binili natin. Kaya papakita ko na sa inyo. Oops, pupunta tayo doon in a bit. Yeah. So anong kasama dito, kung may nagbago man? Wala. Ito lang yun. Okay. Wala, yun lang. So same naman yung packaging niya. Uy, nga. Tama. Mabilis lang na thumbnail. Di ako napag-thumbnail. Okay, natanggal na natin. Pero yun nga, so punta na tayo dito sa main device. Medyo mabigat siya sa typical na mouse na ginagamit mo. Mas mabigat ng onti sa iPhone. Pero ito na, tatanggalin na natin. Kung ano to, sa battery yan. Ay, tanggalin na natin. Ito, yan. Okay, so nakita nyo naman, isa to sa mga downside nitong mouse na to. Other than that, wala na akong makita. Medyo mabigat, okay lang, kasi for productivity, yun naman talaga yung kaya naman natin siya binili. Pero tulad nga sinasabi ko, ito lang isang downside. Pero dahil meron na naman or nauso na naman yung mga ganito, yung mga gantong battery, yan na rechargeable, yan, may type C naman, so charge mo lang, okay na rin naman. Although again, yung mga ganito is additional bigat, kasi nga parang hindi na yata yung original na mouse, hindi na yata yung ganito yung nakakabit, parang Duracell. Hindi ko matanda, Duracell. Basta tagal na nun, wala pa akong video nun. Nasa ano pa kami nun, nasa Parañaque, sa condo pa kami na uwi nun. Okay.
So, ito may Logitech na receiver. Yung ganito pwede kang bumili ng aftermarket. Gagana naman siya. Basta kahit sa Shopee parang naglalaro siya ng 300 to 500. Depende na lang kung saan mo mabibili. Gumagana naman, pero hindi ko na magre-recommend ng maganto kahit Bluetooth naman, kasi hindi naman for the span of 1 year may get na ginagamit ko siya, hindi naman bumibitaw yung connection. So pupunta na tayo dito. Yan. So paano natin i-connect? Ayun na, nagpe-pair na nga siya agad eh. Naka-on eh. So ito yan, on-off. Ito yung on-off. On-off. Off muna natin. Nakita niyo naman nagbe-blink. Ito yung sinasabi ko maganda dito sa part na to. Para sa akin maganda, baka sa inyo or sa ibang gagamit hindi. Depende kasi baka malaki yung kamay mo, matatamaan mo to. So going back, i-on mo lang yan. Pag on mo yan, yan, makita mo magbe-blink. Actually, kuha tayo ng buti ng beat. Oh, nawala. Nagcha-charge tayo. Wait lang. Nagcha-charge tayo eh. So, okay. Total, nandito na naman siya. Oops. Yeah. Usog. Excuse me. Okay. So, paano natin papaganahin? Ayan na, nakita nyo yan. Blinking. Pero dapat lalabas na kagad dito yun eh. Wala. Or lumabas na. Okay. Wala. Okay, so lumabas na yan. Ngayon, i-prepare ko muna natin siyang ganyan. Naka-connect siya sa 1, di ba? Okay, so connected na yan. Makikita nyo, gumagana sa felt. Ayun, no? Ay, tayo gumana. Hindi, may ano lang, kasi nag-connect. Yan, gumagana sa felt. Okay natin yan. So, paano ka naman magsiswitch? Ito lang. From 1 to 2. Makita nyo, nagbiblink agad. So, ngayon, kung naka-connect ng ganyan, para lang ma-disconnect or para, alam mo, nakaka-pair ka na nga dito, press and hold mo lang yan. Magbiblink siya uli para mag-pair. Ay, nawala oh. So, connect lang natin uli. Remove. Ay, mag-remove eh. Remove, diba siya? So, pair lang natin uli. Yun. Okay. So, yun. Ganun lang siya kasimple gamitin. Napaka-basic nitong mouse na to, pero para sa akin ito yung most reliable na tri-mode mouse talaga. Kasi nga, ayan, ang dali mag-switch. Kadalasan, ay yung mga naging issue ng mga mouse ngayon, hindi ko alam. Pwede kasi naman dito maglagay dito, di ba? Or kaya parang combination na to, tas tap yung press dito, then tap para mag-switch. Ang hirap kasi nung nasa ilalim. Para sa akin, na yung mag-switch ka, tagal ka, alam mo, nagaganyan ka. Kailangan mo lumipat, pindot ka na naman ng ganito. Medyo hassle. Pero again, depende sa paggamit mo. Kaya para sa akin, isa pa rin to sa mga the best mouse na magagamit ko. And ito na yung gagamitin ko. So hindi ko na kailangan tanggalin yung mga nakakonect sa akin na mouse dyan. Kasi pag lumalabas ako, nagbibit-bit pa ako ng dalawang mouse. At least dalawang mouse. Kasi isa sa MacBook, isa doon sa ginagamit ko pang isang computer. Anyway, so yun lang. Share ko lang yung ginagamit natin. Yung pag-pair na rin as well. So kung naghahanap ka, yun pala, kung tatanungin nyo, wala ba ako nakitang ibang mouse na ganito, wala akong nakitang ganito yung switching. Meron, again yung sa ilalim, yung pagtatagal, maraming ganon, yun yung basic na tri-mode or dual mode. Pero yung ganito, yung nasa gilid lang, sobrang accessible para sa akin to. Sobrang dali nito. Ayun lang, sige na, dahil dyan, dito na natin tatapusin. Presyo niya ngayon, nasa 1.7 yata bili ko. Yung original bili ko way back 2019, 2020. Parang pagka-check ko, parang nasa 1.4. So, tumaas pa din presyo niya kahit pa paano. Anyway, so yun lang. Sige na. Bye-bye guys. Ito rin gamit ni Bekbek. Sige na. Bye-bye guys. Babu.